So, ang topic natin ngayon is about sa portable charger ni MG G55M, yung extension cord na pina-customize ko. So, yung ibibigay ni MG, ito siya. Ano to, wala siyang buttons. Ano lang talaga siya. Ito na as is. So, ito, amperes niya is 10 amperes lang. Paano ko nasabing 10 amperes lang? Kasi I think may nag-post ganito rin, wall charger. Pero tingin ko pang pure EV yung binigay sa kanila. So may buttons yun, may 8, 10, tsaka 16. So itong binibigay ngayon, ewan ko kung ganito na yung standard sa lahat. Kung ganyan. So 10 amperes lang siya. Which is mas maganda. Kasi nga ang bahay naman, di ba? Usually 10 amperes lang naman yan eh. Bahay. So kahit saan pwede mo i-charge. Na-try ko na. Kahit nga yung mga walang kwentang wall outlet eh, pang labas-labas na yung wire, gumana pa rin yan eh. Kasi nga 10 amperes lang naman. So safe pa rin. Pero ako, kasi inassume ko magiging 16 amperes yung wall charger. So nagpagawa ko niyan. So yung breaker is 20 amperes yan yung open. Tapos itong wall outlet na pinagawa ko 16 amperes. Tapos meron niyang PVC surface box. So yan. Tapos yung wire na ginamit dyan, ano yan, number 12 AWG 3 core. So makapal yan. Sa loob niyan, tatlo yung wire niyan. So hindi basta-basta. Kasi nga, ina-expect ko mga 16 amperes yung ipapadala na portable charger. Pero 10 amperes lang. Pero okay lang. So pag gina-charge mo sa 0 to 100, normally nalabas sa screen 9 hours mahigit eh. Pero hindi yun accurate. Normally ano lang siya 8 hours or so, or maybe less than 8 hours. Hindi ko kasi nabantayan ng ayos eh. Pero around 8 hours kahit pag 0 to 100. So ayan, yan yung sa portable wall charger. Tapos dito naman tayo sa extension. So ito, tatlo to, ito. Tapos itong cord malabas na. Pero nakaayos yan eh. Maayos naman yun sa loob. Tapos itong ground plug. Kasi inaasahan ko may ground plug yung ano, yung portable charger. Wala pala. Pero okay lang naman yun. So kaya kung titignan nyo yung aking wall, may tatlo yung saksakan eh, hindi naman ganun nangyari, pero okay lang, nagana pa rin naman yun. So ito, so binili ko yung tatlo separate, saka ito pang-apat adapter niya in case nga pag nakapunta ka sa ibang bahay na wala namang ganyan, yung tatluhan na wall outlet, magagamit mo to, which is lagi ko nagagamit. Kasi bihira naman yung may bahay na may tatlo eh. So lagi ko nagagamit. So ito yung first tondilaw. Ito yung extension niya. So hindi to basta-basta extension cord. So ito yung Gonyo Bull na rewirable, 4000 watts, 16 amperes to. Tapos yung wire niya, ito same to nung nandun sa wall, which is number 12 AWG 3 core. So 3 wires yun nasa loob niyan. So kailangan ganun kakapal. 16 amperes yun. Inassume ko kasi so ganyan kakapal. Pero mas safe yan. Tapos ito ground prong, 3 prong pala. Ground plug na 3 prong. 20 amperes yung rating yan. So lahat yan above dun sa 10 amperes ng portable charger. So kung gagawa kayo ng extension,
Mas masasuggest ko yung ganito customize. Kasi nga mas safe ka. Tapos kapag ka nag-charge ka gamit tong extension, kailangan hindi siya nakabilog, kailangan naka-stretch siya lahat. Kasi nga pag nakabilog siya, di ba nagbi-build up ng heat habang nag-charge. Parang sa cellphone din, ganun yun, di ba? Pag nag-charge siya, nagbi-build up ng heat. So pag ginamit mo yan, kailangan mahaba, ihahaba mo yan yung buong extension. May nakita ako sa Shopee or Lazada, may nabibili naman na build na extension. Siguro safe naman yun, hindi ko lang sure, no? Hindi ko na tinry kasi nga nag-search ako, kailangan 16 amperes or 20 amperes talaga yung rating. Yun yata puro 10 amperes lang. Well, 10 amperes lang naman tong portable charger natin. So, I think safe naman yun. Pero ako, kung gusto niyo mas maging safe, ganito na lang, mas safe magpag-customize na lang kami. Kilala naman kayo electrician or marunong kayo. Pa-customize na lang kayo. Tapos, lahat naman yan, nung link na yan, lalagay ko dyan sa baba. So, check nyo na lang pag trip nyo. Ayan, try natin kung gagana. So, sasaksak ko. Ito yung indicator. Magpupula yan. So, yan. Magpupula na siya. Tapos, try natin yung portable charger. Ito siya, nakasaksak na. Ganyan lang siya. Wala namang charge, ganyan lang. So, nagana siya. So, safe na yan kasi nga, kakapal ng wire niya. No? Sobrang useful no extension cord na yan kasi nga, pag malalayo, nyari nagpunta nga kami ng Pansol. Nagamit ko yan kasi layo ng saksakan. Nagpunta kami ng Nueva Ecija, Pampanga, ang lalayo kasi nga wala namang parking iba or yung parking ang layo doon sa bahay. So yan, nagagamit ko yung extension yan, gamit na yan, dumi na nga yan. Ano pa ba? Magsama dami basta kunyari kung Baguio kayo or Tagaytay or Sagada, kung malayo yung parking, yan, gamit yan. Although mabagal nga lang kasi portable, pero at least diba, kapag charge kaya bantulog. Tsaka safe yung portable kasi nga 10 amperes lang. So ito na, try natin gamitin yung charger. So on natin. Yan, pwede na. Tapos, ikot. Saksak. So, yan, punta natin sa driver side. So, nakita mo 98 pa naman yan. So, 2.1. Ewan ko, 2.1 niya kasi pag nakabukas yung pinto. Pero pag sinara mo yan, 2.2 yan. Ayan, 2.2 na pala. Ayan, 13 minutes lang. Try ko lang. So, yun yung max niya, 2.2. Kasi nga 10 amperes lang. Tapos 220 volts ang bahay. So, 10 amperes, 2.2. So, yan. Max na yan. Bye.